puntahan natin kasama Jimmy sa oras na 17 minuto makalipas ng ganap na ika-6 ng umaga. Puntahan natin. Ano bang pangyayari? Bakit na uminit na naman? Matagal ng interview yan eh. Na muling binuhay at muling i-post. Matapos niyan ay ito pinagpistahan muli at umani nga ng samut-saring reaksyon. Pero kung mapapansin mo kasama Jimmy, ang nagpo-post ng nakadidismayang post ayon nga dito kay sa kampo ni broadcaster Corina Sanchez, yun yung pagkakapos nga ng Vico, yung interview doon sa mga diskaya. So ang problema, matagal na yung mga interview na yan muling binuhay dahil nga doon sa issue na iniuugnay doon sa inireveal ng Pangulo na 15 malalaking kontraktor na siya nakakopo na mahigit sa 500 bilyon na kontrata sa Department of Public Works and Highways may kinalaman doon sa flood control project. So pilit na ikinabit ito ron at dahil nga doon sa issue na yon, naging mainit na naman ang usapin. Ang tanong ng iba ngayon ganito. Ano ba ang purpose daw nitong si Mayor Vico Soto ng Pasig, gano'n na lang kaigir ito, na ilantad ang ganitong usapin. Ay ang tingin nga ng iba, tipong benggansa yung ginagawa ni binagawa ni Vico. Dahil una nga, nakalaban niya ito sa politika, parang hindi yata matanggap nito na may kumalaban sa kanya eh. May kumalaban sa kanya. Parang gano'n ang dating dun sa iba. At ikinakabit na piliton kasi ang nakakagulat kasi kung babalikan mo yung nangyari. Katatapos-tapos ng Pangulo na ihayag yung 16 na o 15 kontraktor, yung mga pangalan, ilang oras lang, walis isang oras lang, meron ng press release agad at merong pahayag agad ang mayor ng Pasig. At doon sa pahayag ngayon, abay, pilit na ikinabit ngayon yung mga diskaya habang doon sa report ng Pangulo, wala namang binanggit na diskaya doon. Kaya nga, alam mo ka, Felix, may naaamoy ako dyan eh. Oo, para bagang itong si Soto, naalala ko, pagka Soto talaga, anak ng Soto. Oo. Di ba itong dating Senate President na si Tito Soto, di ba? Siya rin yung maingay ngayon dahil siya yung minority leader sa Senado. Di ba? At kung titingnan mo kung paano maingay ito, siya rin ingay ng pamangkin niya, di ba? Pamangkin niya. Ngayon, parang may naamoy ako dyan eh. Parang gusto magpasikat ng gusto yung Vico Soto na yan. Kasi mayroon din akong napanood o nabasang artikulo na itong si Senador Tito Soto itinutulak ngayon na, di ba, alam naman natin na pumuputok yung pangalan nung batang Soto na yan na pwede daw maging presidente. Abay, tinamaan na magaling. Hindi, biro lang daw yun. Biro lang ba yun? Oo, pero, kaya lang may pero eh. Biro lang yun, pero asawa ni Pera. Bakit isinusulong na papatayin yung edad ng Diba? presidente? Parang may kaugnayan, May kaugnayan. Yun nga ang naamoy ko ka, Felix. Ang problema ng kasamang Jimmy doon, kung yun ay talagang may kaugnayan doon, alam mo anong pinakamasakit sa lahat? Sabi nga natin dapat hindi magpalinlang ang taong bayan dito eh. Alam mo ba kung bakit? Yun. Kasi nga, nagpupustura yung kanyang mga pagpuna. Ay nagpupustura at pilit itong ipinakikita yung usapin ng good governance. Yun. Ang tanong ngayon, siya lamang ba yung pwedeng gumawa ng tama at siya lang ba yung may gusto ng tama? Naalala ko tuloy yung sinabi ni Clavio na lahat daw ay naghahangad ng isang malinis na pamamahala. Pero huwag namang gumamit o gamiting pamamaraan yun para siraan yung iba. Iyon ang sinasabi ko. At saka ng atin naman kasamang Jimmy, kasi okay naman, sino bang ayaw ng good governance? Lahat tayo gusto ng good governance. Kaya lang,
Yung estratehiya kasi si Mayor Soto, habang sinasabi nito yung usapin ng good governance, yung kanyang pamamaraan ay mas masahol pa sa trapo. Yun. Oh, yun ang sinasabi ko. Ay nangingibabaw yung Talagang, bengansa eh. Oo. Yun lang ang nakakadismaya ron. Tapos isa pa, alalahanin natin na, okay, may mga featured story. Kasi featured story, yun eh. Oo, featured story yun. At lalo-lalo na yung pamagat nun eh, from rags to riches. Ibig sabihin, galing ka sa kahirapan, bigla ka naging napakayaman. Oo. Eh, alam nyo, yung kung kasing binabanggit na yon, yung mga diskaya na sinasabi niya na biglang yumaman, questionin nyo kung ako sa personal kong pananaw kasama Jimmy. Mga pribadong individual, hindi naman nanalo sa politika, pero pwede bang sabihin natin o questionin mo yun? Hindi mo pwedeng sabihin pera ng taong bayan nung iniyaman ng mga tao. Tama, oh. Ngayon, sa kabilang banda, maalala mo yung pinagkwentuhan natin nung nakaraan. Nung unang-unang binanggit ng Pangulo, bakit lalabing 5 yung kontraktor na nakakuha ng malaking project? Mm. Hindi ba pinag-usapan na natin yun nung mga nakakarang programa? At ang sinasabi natin, hindi nakakapagtaka kung bakit iilang kontraktor ang nakakakuha ng ganong kalalaking project. Dahil di ba, ang pinag-usapan natin nun, paano hindi makakakuha ng ganong kalaking project? Eh, sila lang yung qualified. Iilan lang yung qualified kasi quadruple A kasi yung category eh. Pag tinignan mo yung 15 kontraktor na malalaki, puro quadruple eh. Oo. Ay iilan lang yung kontraktor ng quadruple. So naturalmente, alangan namang papasahin mo yung double A, yung triple A, na hindi naman kwalipikado pag dumating doon sa bidding at hindi kwalipikado na mag-implement ng project. Oo, tama. Ay ngayon, kung sasabihin mo, binigay mo sa double A o triple A yung proyekto, eh lalo malaking question yon. Correct. Kasi ang unang-unang tanong, ano yung kredibilidad ng contractor na nag-implement ng project na hindi naman para sa triple A o double A, kundi ang dapat ay ang kalidad ng contractor ay quadruple. Pinag-usapan na natin nung nakaraan to eh. Kaya lang, medyo, sabi nga natin, humaba na yung mga issue. At sa katunayan eh, dapat nga, hindi na lumawig yan eh. Mga nadamay pa, pati mga broadcaster nadamay na kesyo, naningil daw ng 10 milyon, bagamat hindi eksaktong 10 milyon. Pero yun yung mga aligasyon na ano eh. Pag tinignan mo, para bang palusot ba yun? No? Ang tawag doon, no? Ano, Consuelo de Bobo. O nagpupustura lang ng mabuting pamamahala habang ang katotohanan, eh, hindi naman talaga yun yung layunin. Tapos sundutin pa nung pagpapababa ng edad, ano? May hidden agenda, ika nga. Oo nga, di ba? Ang ano sabi ni Tito Soto, dapat daw, sabi niya, dapat daw yung maging presidente mas bata dahil mas maraming magagawa. Ay, sana na yun, di ba? Sa kanyang pamangkin. Ayun na nga. Doon na nga pumapasok yun ngayon. Bakit biglang umabot sa punto na magpapabata? Eh, adi tugman-tugman, magkatono, no? Magkatono talaga. Tono-tono yung kanta, yung tugtog. Pero sa ganang natin, bilang isang mamamahayag, ang isang gusto rin nating puntuhin kasama Jimmy, na hindi naman dapat na gano'n na parang iniinsulto ng isang personalidad o isang opisyal yung kredibilidad ng ating mga kababayan na ng ating mga kapatid sa hanap buhay. Hindi rin naman tama na gano'n. Kasi kung titingnan mo kung yun sabihin natin, feature story, naturalmente, may production na ginamit. At may kontrata naman, ang binabanggit naman ng kampo ni Madam Kuring na may kontrata. Kung baga, talagang isa yan sa mga episodes ng kanilang program, kung paano ang isang tao umasenso dahil sa pagsisikap nila. Ibig sabihin, dumaan sa tamang proseso.
Oo. So, hindi lagay. Hindi lagay. Oo, pambihira. Siguro, ang punto lang natin dito, siguro, mas maigi pa kung yung mama humingi ng paumanhin. Baka sakaling maunawaan pa siya eh. Pero yung pangangalandakan niya, sinasabing, ano tawag doon? Yung sinasabing good governance, nagkakanlong ka sa ganyang issue para ipalitaw na kayo yung pinakabatitino na mayor sa buong Pilipinas. At kayo yung pinakamagaling na mga pinuno. Habang, Ganon. oo, meron ako isang nakausap na mayor. Sabi niya, tingnan mo yung good governance ng Pasig. Nang panahon ni Mayor Eusebio, yung bahagi ng may manggahan floodway, nilinis niya yung mga squatter na nakasawsaw sa ilog. Pero panahon daw, nitong kasalukuyan ako po sa Pasig, ni isang squatter walang naalay sa tabi ng ilog. Naka. Ayun daw ba yung good governance? Ayaw ko ng pangalanan, yung mayor na nagbanggit niyan eh. Oh, ayaw ko ng pangalanan yung mayor na nagbanggit niyan. Pero ang totoo, at sa totoo lang, medyo nakakalungkot nga. Kasi pag tinignan mo yung babae na yan, ikaw, namamaybay ka naman ng floodway. O pagkagaling ka dun sa may tapat ng Genis, yung dating may mariwasayon, pag namaybay ka ron, malinis sa'yo sa may parada ng tricycle. Wala na mga bahay, nilinis ni Mayor Eusebio dati yan eh. O hanggang dun sa Javier Bridge. Pero yung katapat sa kabila, meron bang nababas na squatter doon? Wala akong nakakita. Doon pa rin. Well, yun ang sinasabi ng mayor na nakakwentuhan namin. Yung katulad niyan, sabi niya, tingnan mo yan. Binabanggit niya na good governance pero ni isang squatter walang nabawas dun sa kanyang sa kanyang syudad. Nanunungkulan. Doon sa yung squatter ang tinutukoy niya, ni isang squatter doon sa tabi ng ilog o ng floodway, walang nabawas. Pero, Saman Jim, papakilala muna tayo ng ating himpilan at pagbalik natin, makakasama na natin itong pinsan ni Isko. So, sa mga tigo-subaybay po, huwag kayong aalis at magbabalik kami matapos lamang ang pagpapakilala ng aming himpilan. Stay tuned.